nabanggit nga ay umuwi kami sa Runruno, Nueva Vizcaya. Alas 7 nga ng gabi nung nagbiyahe kami doon at nakarating kami dito ng madaling araw. Pagkagising nga namin ay naisipan naming mamasyal sa kanilang falls dito. At ito ang Lintungan Falls. Umuwi nga kami para itulog yung kapatid ni Jeff na mag-aaral na sa kolehiyo. At dahil bukas pa naman namin siya ihahatid sa kanyang boarding house, ay magpapahinga muna kami dito sa kanilang napakagandang waterfalls. At eto namang si Kai ay excited na ngang maligo sa napakalamig na tubig. Hindi ko na nga na-videohan yung tatlong palapag na waterfalls dahil tinamad na nga ako. Nakalimutan kong kailangan ko palang i-video para sa inyo. Hindi na kasi ito yung first time na pumunta kami dito. Pumunta nga lang kasi kami dito para lang magpahangin. At syempre, para ipasyal na rin si Kai. Buti na lang talaga at meron tong tita at tito ni Kai na sinasamahan siya dahil ang gusto ko lang talaga ay maupo at magmuni-muni. Nakakapagod din naman kasi bumiyahe lalo na kung hiluhin ka. Nawala na siguro ako ng energy dahil ang dami ko talagang sinuka nung papunta kami rito. O, diba? Hindi naman siguro halata na pumunta lang talaga kami dito para matulog. Pagkatapos ng naligo ni Kai ay may nahiram siyang laruan na napakalaki. At dahil nga sa laki nito ay hindi niya rin natagalan na laruin ito. Kaya binalik niya na ito sa may-ari. Kaya nung wala na naman siyang magawa ay hindi nakatiis ay naligo na naman siya sa ilog. Kaya buti na lang talaga at meron tong kanya mga tita ni sinasamahan siya. Hinahayaan ko talaga siyang maligo dyan at magbabad dahil ngayon lang naman siya makakaligo ulit sa ilog. Natatakot talaga ako dahil medyo malakas yung agos ng tubig at ito nga'y malalim. Kaya talagang hindi ko inaalis yung mata ko sa kanila. Kaya buti na lang talaga at may pinapahiram ang barangay na mga salbabida. At nung hindi ko na nga matiis ay sumama na nga rin ako dahil talagang kinakabahan na ako para kay Kai. Okay na rin namang magtampisaw dahil matagal na rin yung huli kong langoy sa ilog. Buti na lang talaga at malamig ang tubig kahit mainit ang panahon. Ayaw ko kasi yung mainit na nga yung panahon ay mainit pa ang tubig para kasing hindi mapresko pag ganon. Kahit papano nga ay na-relax ako. Believe talaga ako dito kay Kai dahil napakatapang niya. Kahit napakalalim ng tubig ay hindi siya natatakot. Akala mo naman talaga ay marunong lumangoy. Ako ngang nagbabantay ay medyo nagpapanik na dahil kailangan kong tumayo para maalalayan ko siya ng maayos. Kaso ay wala nang maabot ang paa kong lupa at mga bato. Kaya kailangan kong itulak agad-agad ang salbabida sa baba para mapunta kami sa may mababaw na tubig. Dito nga mga mare ay medyo pagod na ako kaya inayabak ni Papa na tanoy sunamit mang bantay. Mas kampante kasi ako kapag si Papa ang magbabantay kay Kai. After nga naming maligo sa waterfalls ay eto na nga at nakikipaglaro naman si Kai sa kapitbahay. Masaya nga akong tuwang-tuwa siya dahil wala talaga siyang kalarong bata kapag uuwi na kami. At eto na nga at hindi ko mawari kung ano tong nilalaro nila. Hindi ko alam kung baka-bakahan ba to or unggoy-ungguyan. Nagkakahiyaan pa nga lang sila dyan dahil kakarating lang ng bagong kalaro ni Kai. Kumbaga ay nagpapakiramdaman pa lamang sila. Ayan na nga mga mare, pauwi na kami pero bago nga iyon ay ihahatid muna namin yung bayaw ko sa kanilang boarding house. At habang nasa daan nga kami ay inaantok na ang bata pero ayaw naman magpahawak. Akala mo naman ay kayang-kaya ang sarili. Kaya hinahayaan na lamang muna namin na tuluyan siyang matulog bago namin siya kargahin. Hay nako Kai, nagmumukha ka ng lasing dyan. Hanggang dito na lang mga mare, paalam. Kita-kits po sa susunod nating video. Maraming salamat. Thanks for watching!